But if we comparison the former president and versus President Bongbong Marcos, I guarantee that 99.999% na hindi mandurugas si Presidente. Well, sino ba ang mandurugas? That's the right question. Tanungin natin ang taong bayan. Comment nyo, mga kapatid. Sige, ganito. Bongbong Marcos, first 3 years, mga kababayan ko, walang iskandalong kinasangkutan tungkol sa pera. Yes, mga kababayan ko. Si BBM walang kinasangkutang iskandalo tungkol sa pera. Nani? Versus mga kababayan ko, the former president. Saan nasangkot, mga kababayan? Corruption. Parmali scam. Tama, mga kababayan ko? Parmali scam, mga kababayan. Ba? Ano nangyari? Milyong-milyong piso during the pandemic ang nawala sa Department of Health na kinasasangkutan ng dating presidente. Mga kababayan ko. Second, mga kababayan, ano nangyari sa bansa natin? Pinapasok ang pogo. Mga kababayan ko, sinong dinugas? Taong bayan. Pinagtanggol ni Duterte ang pogo, wag daw galawin, marami daw na itutulong, pero ang taong bayan ang dinudugas. Ngayon, ang tanong ko dito, sino ngayon ang mandurugas? Dinugas ba ni Presidente Marcos ang taong bayan o ang sadyang mandurugas ay ang dating presidente? Yan ang pinakamalaking tanong. Kasi as you said, di ba? Sabi mo, maliwanag, mula sa bansang 20 pesos ng bigas, mataas ang gas, mahal ang pamasahe, at presidenteng mandurugas. Sino ngayon ang mandurugas? Si Digong o si Marcos? Si Digong. Hindi, sorry dun mga kababayan ko hindi nga maipaliwanag yung Pharmalis scam. Diba? Anak, 51 billion, pondo sa Davao, yun literal. Sino ang dugas? Yan ang mga tanong. Yung busy na anak, mga kababayan ko, nasasangkot sa skandalo ng pera, 612.5 million pesos, mga kababayan ko. Na inutay-utay ng 125 million na naubos ng 11 days. Sino ngayon ang mandurugas? Ito, kinestyon ko lang yung sinabi mo sa iyong talumpati, iha. Tuloy. And you're proud that this is Pilipinas at tagpalakpakan ng mga tao. Mga kababayan ko, I can't imagine, no? Na ganyan ang trato ng mga tao. I think that is United Nation. United Nation, araw ng wika.